Hi mga diskarte! So may dumating nga pala sa atin ang AI tracking smartphone gimbal. So ang pangalan po ng brand nito ay Hohem Steady M7. Actually mga diskarte, no, nung napanood ko to sa YouTube, sobrang dami na pong gumawa ng review nito ng mga content creator. Kaya mapalad din tayo kasi isa tayo sa nabigyan ng gimbal. At saktong-sakto kasi talagang gusto ko sanang bumili ng gimbal pero awat tulong ng Panginoon, so may nagbigay sa atin. So i-review natin siya mga diskarte. Alamin natin syempre yung benefits at features nito. Pero bago yan, syempre mabilis ang unboxing muna tayo para malaman natin kung ano ba ang laman nito inside the box. So, pag-usapan muna natin itong gimbal. So, meron po itong bigat na 629 grams at yung tripod naman niya may bigat naman na 118.5 grams. So, ang total po itong gimbal pag ginamit natin, so meron po siyang 747.5 grams. At sa full appearance po nito ay gawa ito sa high performance composite materials at sa battery capacity po niya ay meron itong 3,200 mAh battery na may charging time ng 3 hours. At sa battery life naman po nito, kung itatanong niyo sa akin kung gaano siya katagal malobat, so tumatagal po ito ng 12 hours pag ginagamit natin itong gimbal. Pero depende pa rin po yan sa paggamit natin mga kadiskarte. Ang isa sa maganda sa gimbal na ito mga diskarte ay pwede mo nang gawing power bank itong pinaka-gimbal natin kasi meron itong reverse charging. Kaya kung nalobat ang cellphone natin, so pwede ka mag-charge dito. So para po ma-access natin lahat ng features na meron ng gimbal na to, so huwag niyo po kakalimutang i-download yung pinaka-application niya na Hohem Joy. Available naman po to sa mga Apple Store or sa mga Google Play Store natin. O kaya naman po scan nyo lang yung QR code na pwede nyo makita sa box pag bumili po kayo nito. Ito yung mga lock na dapat nyo i-unlock. So ayan, try natin, unlock natin lahat. Ayan. So para umikot siya. Ayan. Tapos actually 3 lock to. So kailangan nyo lang siya unlock dito. Ayan. Pag na-lock nyo na siya, yan, so pwede nyo siyang gamitin. So pwede nyo na ilagay yung cellphone dito. Tara, ilagay natin yung cellphone. So pag nailagay nyo yung cellphone, so kailangan po i-balance muna natin siya bago natin siya on. So ito yung adjustment kung sakali, ayan, para ma-balance nyo yung mobile phone. Kasi depende kasi sa cellphone na ilalagay natin. So itong gamit ko kasi yung Oppo Reno to, 7. Ayan. Ayan, medyo pantay na siya. So saka natin siya on. Tapos yung pinaka-power on niya, ito yung button na to. Ayan tol, pakita mo tol, ayan. So long press mo lang siya. Ayan, pag naka-on na siya, gagalaw na yun. Ayan. So, para ma-check natin kung pantay ba siya, so punta kayo dito. Ayan, touchscreen naman to. Ayan, pinutin nyo itong balance. So, pag nakakulay green siya, ibig sabihin balance yung phone na nilagay natin sa gimbal. Ayan. Ibig sabihin pantay siya. Ito mga diskarte na meron din tong trigger. So, ang purpose po ng trigger natin, pag gagamitin po natin yung pinaka-gimbal natin para sa forward facing, backward facing, kailangan lang po triple press. At kung sakaling gagamit po kayo ng ultra wide angle, so kailangan lang po siya ng 4 times press. And then meron din po tong sport mode. Ang kailangan lang po single press and press hold lang siya. So, ayan yung gimbal natin, puputan siya sa sport modes. Ganito lang po gamitin yung pinaka-trigger natin. Ito ang side ruler mga diskarte. Pwede natin itong gamitin sa pin light control ng RGB o CCT light. So, o kaya naman, pwede ito sa motor rotation ng gimbal o focus control tulad ng ginagawa ko. So, kailangan nyo lang po i-settings yan. Ayan, setup nyo lang kung anong gusto nyo gawin dito sa ating pinaka side ruler natin. So, pipili na lang po kayo mga diskarte sa settings natin.
Ito mga diskarte ang remote control natin na pwedeng tanggalin sa gimbal kasi magnetic ng po to at madali na rin siyang gamitin kasi touchscreen na rin po to. With monitor na rin siya na may size naman to na 1.4 inches na may battery capacity na 240 mAh. Remote control na rin siya na pwedeng gamitin sa layo ng 10 meters sa ating gimbal at ganoon din pagdating sa kanyang wireless video na may transmission na may layo naman ng 7 meters. With joystick na rin siya na pwedeng i-control sa gimbal pag push up and push down. O kaya naman mga diskarte, push left or right. At may shutter button to na pwedeng i-take ng photo or video. Plus na rin natin dyan syempre yung pinaka-zoom in niya saka zoom out. Dagdag ko na rin dyan yung pinaka-mood button natin at side button natin. Sa AI tracker naman natin mga diskarte ay may bigat naman to ng 20 grams na may 2 megapixel camera at may tracking distance na layo na 7 meters o 22 feet. At may light power na rin to na 2 watts with RGB light at CCT light. Ito yung sample natin ng RGB light at CCT light. Sinample natin dito nagpagabi tayo sa park. So ito mga diskarte, susubukan natin yung AI tracking ng automatic focus. Ayan. So yan, nakakala na siya, nakafocus na sa atin. So tara, lakad tayo. Paikot, check natin kung may limit siya. Yan. Yan, tatas yan. Okay, stop. Kaya naman mga diskarte, kung interesado po kayo sa Hohem Steady M7 AI Tracking Smartphone Gimbal, so visit na lang po kayo sa comment section natin or sa description. Ilalagay ko na lang po doon yung pinaka-official link ng store nila. Kung itatanong naman po niyo sa akin kung maganda ba tong gimbal na to, masasabi ko sa inyo mga diskarte, napakaganda po niya, napaka-solid at mukha talaga po siyang matibay at tatagal sa tingin ko ng ilang taon to. So depende pa rin sa paggamit natin. So awat tulong ng Panginoon, maingat naman po tayo sa gamit. So kaya masasabi ko mga diskarte, napakalaking bagay po nito na dumating sa akin tong gimbal na to kasi talaga po nangangarap din ako bumili ng gimbal. Medyo may kamahalan ng gimbal dito sa Pilipinas. Kaya naman malaking bagay sa akin na may nagpadala sa atin ng gimbal. Katulad na lang nito ang Hohem Steady M7. Sobrang solid po nito mga diskarte. Masasabi kong 100% talagang natuwa ako sa gimbal na to. Kaya yung mga diskarte, maraming pa salamat sa inyong panonood at God bless po sa ating lahat.